So sa edad nga po na 45 anyos ay nagdesisyon ang Cuban legend na si Guillermo Rigondeaux bumalik sa pagboxing, kung saan lumaban ito kanina lamang kontra sa isang hindi kilalang boksingero na si Jose Velasquez. At katulad nga po sa mga nakalipas na laban ni Rigondeaux ay wala na namang aksyon na nangyari sa bakbakan na ito dahil panay takbo at yakap na naman ang ginawa nito sa buong laban. Pero sa kabila po ng lahat ng ito ay naitawid pa din ni Rigondeaux ang panalo via unanimous decision. Kaya naman umabante na ang kanyang record ngayon sa 24 wins with 70 knockouts sa 3 talo. Habang sa main event naman ay lumaban din ang kapwa niya former world champion and Cuban legend na si Yuriorkis Gamboa. Ito ang nagsilbing unang laban ni Gamboa matapos matalo via knockout sa kamay ni Pitbull Isacros mahigit 4 na taon na ang nakakalipas. At sa kasamaang palad nga po para kay Gamboa ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasilat ito ng isang hindi din kilalang boksingero na si Alexander Espinosa matapos siya nitong talunin via split decision. Bukod dyan ay nagawa din siya nitong pabagsakin sa second round. Samantala sa magkaibang boxing event naman nga po ay matagumpay ulit na nadepensahan ng WBC Super Featherweight Champion na si O'Shaquie Foster ang kanyang titulo kontra sa former world champion na si Raymond Ford via majority decision. Subalit ang agaw eksena nga po sa laban na ito ay nang mahulog sa lona si Ford sa first round pa lang ng kanilang bakbakan matapos itong itulak ni Foster. Laking gulat naman ng mga fans na wala man lang deduction na binigay ang referee kay Foster. Ganun pa man ay pagkatapos ng laban ay umakyat si Shakur Stevenson sa ibabaw ng lona at dito na nagkahamunan ng dalawa nang dahil sa parehong tiwala ang mga ito. Natatalunin nila ang isa't isa kaya gusto na nilang ipatrabaho ang kanilang potensyal na laban sa mga promoters nila. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong manalo ni Dimitri Bivol kanina via lopsided unanimous decision kontra kay Michael Efert, ay mas lalong nakumbinse si Timothy Bradley Jr. na wala talagang pag-asang manalo ang Mexican monster na si David Benavides kay Bivol. Ito ay sa kabila ng nagawang in-knockout ni Benavides si Zurdo Ramirez, bagay na hindi nagawa ni Bivol noong talunin niya din si Ramirez 4 na taon na ang nakakalipas. Ayon kay Bradley ay kahit gaano pa daw kasi kalakas ang mga suntok ni Benavides ay matatalo ito ni Bivol sa pamamagitan ng pagiging technical nito. Paliwanag ni Bradley na perpektong-perpekto umano ang estilo ni Bivol upang baklasan ang napakalinis na undefeated record ni Benavides. Giit pa nito na kung inaakala daw nating lahat na hindi makikipagsabayan si Bivol kay Benavides ay dyan daw tayo nagkakamali. Kasi panigurado umano nagugulatin tayong lahat ni Bivol. Kaya naman hindi na daw siya makapag-antay pa na makitang magtuos ang dalawa. Samantala kung atin nga pong matatandaan ay matapos talunin ni Naoya Inoue si Junto Nakatani ay sinabi nito na hindi na daw muna siya lalaban ngayong taon dahil magpapahinga muna siya matapos lumaban ng 5 beses sa nakalipas na 15 buwan. Bukod dyan ay maging ang ating pambato na si Carl James Martin ay sinabi din sa interview na para daw sa kaalaman ng lahat ay hindi na daw talaga lalaban si Inoue ngayong taon nang dahil sa sasailalim din umano ito sa isang operasyon. Subalit mukhang nagbago na nga po ang lahat ng plano na ito ni Inoue dahil kahapon lamang ay binunyag mismo ng handler ni Inoue na si Hideyoki Ohashi na muling sasabak sa ibabaw ng lona ang binansagang halimaw ng Japan bago magtapos ang taon na ito, kung saan magbibigay daw sila ng excitement sa mga fans kasi isang malakas na kalaban daw ang kanilang sasagupain. Habang ang promoter naman na si Eddie Hearn ay sinabing kapag nagtagumpay ang kanyang alaga na si Jesse Bam Rodriguez sa June 13 kontra sa WBA Bantamweight Champion na si Antonio Vargas, ay agad na daw nilang hahamunin si Inoue para sa isang blockbuster showdown. Kaya tingnan po natin dahil baka pahiwatig na din ito ng kampo ni Inoue na si Rodriguez na ang sunod nilang kalaban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.